Ready na po ba ulit? Yes! Okay, dito na tayo. Malapit na tayo magtapos kasi simula na ng second part. Okay? Ang topic natin, this is more on skills. Ito yung kung paano po kayo mas mag-present, mag-i-invite, at mag-prospect. Ayun, notice. Ngayon, regarding sa prospecting, yeah. Pwede ba itong mausog? Ganda naman. Paano kayo magiging effective pagdating sa pagpo-prospecting? Unang-una, we need to understand, ang pinaka-purpose ng pag-prospecting is mindset shift. Paano nyo makakonvince ang isang tao na magustuhan kung ano yung ginagawa natin? Basically, ang tao makikinig po siya once na ang pinag-uusapan natin is siya. Kaya dapat, aalamin nyo kung ano yung problema niya at ang magiging solusyon, ang Ascendra. Kahit anong problema ng tao, pwede ang maging solusyon Ascendra. Heartbroken ka, paano makakonect na Ascendra ang solusyon? Pwede kang makapanglimot at pwedeng pagdating ng oras, at least mas masiship mo yung energy mo sa positive at productive rather than sa negative. Paano kung naghahanap ka ng pera? Anong solusyon? Ascendra, kasi pwede mo itong gawin as dagdag opportunity. Lalo na always remember guys, we are in the social media na age na po right now, na ang kagandahan, pwede mo pong gawin ang Ascendra kahit anong oras mo gusto. Therefore, market po natin lahat ng klaseng tao. Okay? Ano po ba ang mga problema? Walang pera. Anong solusyon? Kasi akala natin, pag sinagot tayo ng prospect na wala akong pera, alam niyo po ba na pag sinagot kayo ng prospect na wala kayong pera, ang ibig sabihin nun, gusto nilang sumali? Ano yun? Strangers? Sabi ko. Strangers? Alam niyo po ba yun? Ngayon, kung gusto nilang sumali, bakit ang sagot nila walang pera? Kasi ang sinasabi nila, kumbinsihin mo ka ng mabuti para maglabas ako ng pera. Kasi ang prospect, pag ayaw niyan, sasagot lang niya ng ayaw. Pero pag sumasagot niya ng any reason, wala akong time. Ibig sabihin, ang sinasabi niya, turuan mo ako na mapaintindi ko na kahit wala akong oras, paano ko siya gagawin. Wala akong pera, tulungan mo ako makumbinse, paano ako maglalabas ng pera. In short, dito sa pagpo-prospecting po, think of yourself as a solution giver. Hindi kayo nagbibenta, but ang pinag-uusapan po ninyo dito kung ano ang buhay niya at ang makakatulong dyan yung ginagawa po natin. Clear po ba? Okay, sunod. Okay, pwede po bang pabasa na lang? Number 1, 2, 3, go! Isa pa ha? Naantok na eh. Okay. Hanggang dito lang sa... Dito lang. Huwag niya nang ibaba. Okay? 1, 2, 3, go! Know your market. What are the right people? Identify your target prospects. Sabay-sabay yan. Labo-labo. Okay. Ngayon, use the 3F. Fit, friendly, future-oriented. Now, end of the day, hindi lahat sasali. Kaya hindi po dapat sumasama ang loob nyo pag ang isang prospect nyo ay ayaw sa ginagawa po ninyo. End of the day, yun ang beauty ng mundo. Sabi nga, we are living in a perfect world because of all the imperfection na meron sa mundong to. In short, magiging sobrang pangit ng mundong to kung lahat tayo iisa po ng gusto. Kaya may mga taong nagsusuot ng puti, nagsusuot ng itim, nagsusuot ng blue, because ganun po ang mundo. Ang decision po, ang design, iba-iba. Hahanapin mo lang yung tao na gusto yung gusto natin. Kaya kung may prospect ka na ayaw, ano dapat ma-feel mo? Dapat bang masaktan ka? Bakit? Kasi hahanapin mo lang yung taong gusto, yung gusto din natin. Clear po ba tayo? Okay, kasi minsan, we tend na sumasama loob natin kasi ang akala natin, tayo lang ang nare-reject,
tayo lang tinatanggihan, tayo lang ang pinagtatawanan. But, lahat po ng nararanasan po ninyo, normal po yan. Lahat ng tao na naging successful sa industry ng network marketing, naranasan din po yan. Malalaman nyo pag newbie pa po kayo sa networking, pag nasasaktan pa po kayo, pag nare-reject ka. Kaya pag hindi ka na nasasaktan, ibig sabihin, mature ka na po, na natuto ka na. Kaya ang trabaho natin, mag-prospect, mag-present, then move on. Kung gusto, tulungan. Kung ayaw, respetuhin. Hindi kailangan awayin, i-maintain pa rin ang relationship. Clear? Yes. Okay, sunod. Yun. Okay? Papabasa na lang ng number 3 lang. Huwag na yung pababa. 1, 2, 3, go! Now, may tinatawag po tayong warm market. Ang warm market, ito yung mga kakilala natin. Ang cold market, ito po yung hindi natin kilala. Now, how to open with curiosity, not pressure. Ibig sabihin, dapat may idea ka na kung anong pinagdadaanan ng kausap mo. Pag nag-work, baka gusto mo ng extra income. Pag estudyante ang market mo, interested ka ba na kumita ka habang nagpo-post ka sa social media? Pag medyo matanda na, retired na, tita, baka gusto niyo po na meron ng panibagong pagkaabalahan na baka mas makatulong po ito sa inyo para mas lalong maging productive ka kaysa nakatunganga ka lang sa loob ng bahay. In short, kadalasan ng i-approach mong tanong, meron silang triggering factor. Parang ito, paano mo tatanungin ng isang may-ari ng restaurant? Pwede mo tanungin, sir, boss, gusto niyo po bang madagdagan yung mga kakain po sa inyo? Anong sagot? Yes. Then after, pwede mong presentahan, ipakita mo na meron tayong community na once na member siya, pwede doon tayo kakain, magkakaroon siya ng bagong market. School owner, ano pwede mong sabihin? Interested ka ba na magkaroon dagdag na estudyante? Mahilig sa aso, ano pwede mong sabihin? Kung madagdagan yung aso. Interested ka ba na maging libre yung pagkain ng aso mo? Paano magiging libre yung pagkain ng aso? Ano po? Magiging libre kasi meron kang asendra na pwede kang dumagdag ng kita, yung dagdag na kita mo, pwede nyo ng pagpapakain mo sa aso. In short, maraming klaseng way ng prospecting at walang perfect na approach. Ang pinaka-importante dyan, mag-approach ka. Pag-approach, sabay. Kasi ako dati naalala ko kami nila Elma, nila Jackie. Nagtitrip lang kami nga minsan sa mall eh. Example, sa food court, may lalapitan kaming babae. Ituturo ko si Elman, sa tingin mo, bakla ba yun? Yung babae matatawa, sa konsensya ka na, gino-joke lang kita. Hindi, nandito kasi kami, naghahanap kami ng gusto kumita ng pera. O yun eh, yung reaction niya, doon na magbibis kong medyo, ano ba yan? O yun pa. Tapos, pag nagtanong, ano ba yan? Pwede bang umupo? Pwede. Pagka-upo, present na kami. Kaya, walang tamang approach. Ang importante, makausap mo yung tao. Sa dito din, sa pagpo-prospecting, you just need to be creative. Mag-post ka sa, makisabay ka sa mga trending ng online na nangyayari. Pwede ka mag-post na, pwede ka naman palang yumaman kahit hindi ka contractor, Ascendra International. O di ba pwede mga gano'n na makikisabay kayo sa trend ng nangyayari, makakapag-prospecting na kayo. And end of the day guys, mas marami ang cold market. Kasi ang cold market, hindi na po siya mauubos. Ang warm market, ang positive nito, kung maganda po ang background mo sa mga warm market mo. Ang negative po dyan, kung pangit ang background mo sa mga warm market mo. Kaya nga minsan, bakit ang hirap recruitin nung kakilala natin? Kasi nga, kilala ka. What if loko-loko ka nung kamataan mo? What if tumae ka sa short nung nag-aaral kayo? Diba, nung nire-recruit mo, yung kaklase mong naalala, tumae ito nung... Kaya mas madali po talaga sa cold. Kasi pag cold, ang background niya lang sa'yo, nung nag-usap kayo, yun na yun. Pag sa warm, ang haba ng lilinisin mo na kung anong pinagdaanan po ninyo. Kaya, for me, ang pinaka-bottom line naman dito, damihan nyo lang po kausap nyo. Hindi mo kilala at alam kung sino ang sasabog sa network mo. Kaya dapat meron lang kayong goal, na meron kayong pinipresentan, meron kayong pinoprospecting everyday. Clear po ba tayo? Yes.
And be creative din po sana. I'm sure marami po dito nag-boosting. Pero itry nyo rin to explore, magkaroon kayo ng TikTok account. Itry nyo rin mag-explore ng IG, mag-boosting sa IG. Sa TikTok naman, itry nyo organic na paano magkakaroon ng curiosity yung mga tao sa'yo para sila po ang lalapit. Ang dami pong iba't ibang way for you to have a prospect, hindi lang po sa mga nakasanayan natin. Kasi marami po na-encounter na, na-block na naman yung Facebook ko, hindi naman ako nakakapag-boosting. Sabi ko, walang masama na magkaroon ka ng problema. Ang hindi tama, yung problema mo, taon-taon na, hindi nagbabago. Kasi ibig sabihin, hindi ka nag-grow, hindi kayo nag-i-improve. Kaya dapat, mabilis magsawa sa problema. Clear? Kung dati ang problema mo, paano maghanap ng kausap, dapat darating ang time ang problema mo, hindi mo na nakakausap lahat ng grupo mo sa sobrang dami. Clear mo ba tayo? Okay, sunod. 1, 2, 3, go! Building rapport. Connection before presentation. Okay, ito na po yung sinasabi ko na dinidiscuss naman po natin lagi yung form. Bago ka magbitaw ng gusto mong i-present, dapat make it sure na nakikinig na sa iyo yung taong kausap mo. At mas mabilis nakikinig po yan pag alam niya na ang pag-uusapan tungkol sa kanya. Okay? Magbigay muna bago tayo tumanggap. In short, dapat dito tatanungin mo, kumusta ka? Anong nangyayari sa'yo? Anong pinagdadaanan mo? At lahat ng pinagdadaanan niya, lahat ng goals niya, ang solusyon? Cassandra. Kaya dito importante na ang tao, pagkausap nyo, alamin nyo muna ano ang nagtitigil sa kanya. Bakit hindi siya sumasali? Bakit nag-iisip pa siya? Or bakit minsan hindi siya nag-join sa network marketing? Kasi dun po kayo sasagot. Avoid mahabang conversation. Pag nagpipresent kayo 30 minutes, 1 hour, napakahaba na po niyan. Huwag niyo po masyadong habaan ng sobra na buong buhay niyo na nagkukwentuhan na kayo. Kasi sayang ng oras po ninyo. At marunong din po kayo mag-cut. Meron po ako na-encounter dati sa offline days. Dati hindi po ako marunong mag-cut. Yung prospect ko, yung pinuntahan ko sa bahay nila, retired na matanda. Pagpunta ko, nagkwento ng buhay niya. Sabi ko, in respect, aantayin ko para pagkatapos niya magkwento, saka ko re-recruitin. Mag-aapat na oras na ako nakikinig ng kwento niya. Hindi natapos. And because of that pain, doon ako kumapal ang mukha ko na marunong na ako mag-cut. Lalo na pag medyo mga matatanda nagkwento, alam mo iho, nung panahon namin, ang haling tapat ng oras na yon, alauna ng hapon. Yung pag gano'n na yung mga kadetalye magkwento, yun yung mga matatanda minsan na walang magawa sa buhay, ikakat ko yan. Tito, tita, okay lang po. Tapusin ko lang muna itong pinipresent ko. Pagkatapos nito, balikan po natin yung kwento ng buhay mo. Di present, nakita ko negative, cut, nauwi na ako, hindi na ako makikinig ng kwento mo. Hindi ganda rin lang naman sa sali. Kaya, maintindihan niyo rin po na ang oras niyo is importante. Kaya kung meron kayong timeline na mga schedule niyo, mas alam niyo ang magiging galaw niyo. Mas alam niyo kung sumusobra ka na or hindi. Kaya mamaya, ituturo ko rin po sa inyo, paano kayo magkakaroon ng oras para sa lahat. Gusto niyo po ba na may oras ka mag-direct? Yes. May oras ka mag-alaga ng grupo mo? Yes. May oras ka makipag-date? Yes. Parang ba't marang mas malakas yung... May oras ka para sa sarili mo? Yes. May oras ka para mag-aral? Yes. May oras ka rin kung may mahilig kang uminom, mag-watcha. Gusto niyo po ba yun? Yes. At paano niyo gagawin ng sabay-sabay yun? Yes. Kaya po yun. Kasi ginagawa ko yun before eh. Nagdodota ako, umiinom kami nila Elman, nagda-directing kami, nagtatrabaho kami. Kaya naman siya eh. Mamaya makikita nyo na madali lang pala siyang gawin. Okay, sunod, number 5. Dito tayo magtatapos sa prospecting. Okay, 1, 2, 3. Presenting the opportunity with confidence. Actually, nasabi ko na dito yung iba, keep it simple, short, and exciting. Ibig sabihin, ikaw mismo, na-excite ka sa nangyayari po sa inyo. Kaya much better, avoid nyo po mag-present na kagigising lang.
Mas maganda pag nagpipresent kayo even sa online, nakaligo kayo. Sana mabango din po ang amoy ng hub nyo. Kasi end of the day, kung hindi po yun mabango, habang nagpipresent ka at biglang may nasisinghot kang hindi kagandahan, hindi ka rin makakatodo. Yeah, for me, mas maganda na ikaw mismo na e-excite ka sa ginagawa mo. Tanong, excited po ba kayo mag-network? Yes! Excited ba kayo kumausap araw-araw? Yes! Kaya dapat maligo, mag-exercise, malinis dapat ang hub nyo. Kaya po ba yon? Yes! Kasi magre-reflect po yung energy po ninyo sa kausap nyo kung ano po ang buhay nyo. Hindi po siya madadaya. Kaya, what if nawawalan ka ng gana? Then, paano mo muna i-charge sarili mo? Mag-exercise, pahinga muna, tumigil ng konti, alalahanin yung mga pangarap mo, alalahanin bakit ka nag-join, bakit mo siya ginagawa, i-excite mo ulit. Parang tanong, try to visualize this. 1 year from now, you're already driving your first car or your second car. 1 year from now, ang portal mo, ang nakikita mo weekly, nagsi-6 figures ka na every week. 1 year from now, habang tinitingnan mo yung passport mo, nakakarami ka ng tatak kasi nakakapunta ka na sa iba't ibang bansa. Anong pakiramdam sa mga binivisualize yun? Di ba masarap? Yes. Kaya sana, eto hack po to, turuan ko kayo. Kumuha kayo ng isang gamit, maghanap kayo ng ibang gamit na bihira niyong makita. Bahala ka na kung gusto mong gumawa o mimbento ng gamit. Ngayon kahit maliit lang, example, itong ballpen na to, itong pentel pen. Mag-isip ka ng mga magandang ideas at hawakan mo to. Imaginein mo, pumunta ka ng ibang bansa, i-visualize mo, titigan mo to. May nag-join sa'yo, titigan mo to. Nag-encash ka ng cheque mo, kumita ka ng malaki, titigan mo to. Lahat ng magagandang nangyari sa'yo, titigan mo to. Isang araw, pag malungkot ka, titigan mo lang to, babalik lahat ng emosyon na maganda sa'yo. Ang explanation dito, naalala nyo nung narinig nyo yung team song nyo nung ex mo. Nasa jeep ka, masaya naman araw mo, nung tinugtog sa jeep, yung team song nyo, nalungkot ka. Yun ang power ng connection ng memories. Then, nagkaroon ka ng connection sa song na yon kasi yun ang naging team song nyo. Then, mag-create kayo ng bagong connection na memory sa kahit anong bagay. Para kaya nyong i-shift ang emotion nyo ng biglaan. Kaya kung meron kang ganon at gusto mong ma-exciting na mo lang yan, excited ka na yan agad. Kaya yun ang pwede nyong magawa para magkaroon po kayo ng hack na kaya nyong baguhin ang emosyon nyo in a very short span of time. Kasi lahat ng tao na mga top earner, mabilis mag-shift po sila ng emosyon. Ang mga tao na nahihirapan maging successful sa life, ang tagal nilang magbago ng emotion. Pansinin niyo mabago pag na-reject, 1 linggo na, malungkot pa rin. Do you get me? Yeah, dapat mabilis po kayo kasi importante po pag nagpipresent kayo, napaka-positive po ng energy at vibe po ninyo. Or pag magpipresent ka, kahit malang tumalon po kayo, tumalon-talon kayo, then after mga 1 minute, 2 minutes, present ka na, since ang puso nyo po, mabilis ang heartbeat, nagmumukhang excited po kayo. Clear? Okay. Dito na po tayo. Next. Oh, meron po palang 6. Okay. Number 6, handling rejection, turning no into future yes. Ito yung na-discuss kanina. Don't take it personally. Store contacts, keep in touch. Ibig sabihin, hindi nyo po kailangan iputol ang connection nyo, ang relationship nyo sa mga taong ayaw mag-join. Kasi maybe hindi sila ngayon sasali and who knows, 6 months from now, 1 year from now, sasali po sila. Kaya huwag po kayo magagalit or pwede nyo pong ayaw mag-join, benta nyo na lang po ng products. Na-gets po natin? Yes. Okay. Remember, no means not now. Kaya huwag masyadong, ako dati, lahat ng tumanggi sa akin, nakasave pa rin.
I could still remember nung sabi, may mga nagsabi sa akin, balikan mo na lang ako pag may kotse ka na. Nilista ko po sila lahat. Nung nagkaroon po ako ng kotse, binalikan ko po sila. At ang sabi nila, kaya ka may kotse kasi nauna ka na. Sabi ko, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Nung nauna na ako, nire-recruit ka, ayaw ka sumali. Nung nagkaroon ako ng resulta kasi nauna na ako. Ang point, ang no will be no, ang yes will be yes, ang mag-iisip, mag-iisip. Ang importante, hindi yung sagot nila, ang importante, ikaw, magtutuloy, tuloy, tuloy, tuloy ka. Huwag niyong hayaan ang reality nila ang mag-control sa'yo. Di ba, pag tinanggihan ka, nalungkot ka, nag-quit ka, yung reality nila ang nasunod eh. Tinanggihan ka nila, na-motivate ka, lalo kang nagsipag, lalo mong dinamihan ng kausap mo. Pag marami kang kausap, meron at merong maniniwala sa'yo. Sa dami ng naniwala sa'yo na tinuloy-tuloy mo, mag-isa ka man nagsimula, pero dadami at dadami at dadami ka. Kasi ako lagi ko lang basis, ang ulubi, walang binibenta, nagkakapera kasi hindi tumitigil, manghingi. What more tayo na kung magpipresent ka, meron at meron mag-oo po sa inyo. Lalo na sa may mga naging direct na po, yan ang isang testament na pag tinuloy-tuloy mo lang, marami pa rin talagang maniniwala sa'yo. Clear? Yes. Okay, number 7. Ba't ang haba nito? Action challenge, daily prospect. Ito patapos na. Ito pwede nyo po itong gawin. 5 new names daily, 3 conversation per day, 1 presentation every day. Discipline creates momentum. Totoo po yan. Pwede nyo pong simulan sa pinakamadali, pero pag gusto nyo ng growth, gusto nyo maging top earner? Yes. Susundin nyo ba yan? Yes. Hindi. Kasi pag sinunod nyo yan, at lahat kayo sinunod nyan, pare-pareho lang resulta nyo. Kung gusto mo maging top earner, kaya nga top, naiiba ka sa karamihan, dapat mas madami ka dyan. Then again, it will be your decision. Nasa sayo na naman yan kung gaano ka kadisiplina, gaano siya gagawin. End of the day, yung susunod na gagawin dyan, magkakaroon ka ng resulta. Yung hindi yan gagawin, and you will, again, end up na uulit na naman sa dati. Kasi lahat po ng pinapalakpakan natin, lahat ng taong hinahangaan natin, ginawa po nila yung field nila ng matagal. Bill Gates, ilang years na po siya. Si Steve Jobs, bago siya namatay, ilang years na sa industriya niya. Michael Jordan, ilang years. Sila Vice Ganda, sila Justin Bieber, lahat ng hinahanga natin, they are more than decade sa industry ginagalawa nila. And if you are just starting, 1 year ka pa lang, you are already frustrated, bakit hindi ka kumikita ng malaki. Pag nag-iba ka ng industriya, you will end up na paiba-iba ka lang ng industriya, pero you will never be yung tinatawag na cream of the crop ng industry yon, kasi lahat ng naging cream of the crop, naging ginawa nila yan ng matagal. Kasi habang ang isang bagay ginagawa mo ng matagal, bumibilis ka eh. Kaya yung sinasabi ko ng oras, hindi pare-pareho, palutuin mo yung magaling magluto. Kaya niya magluto, kaya niya maglinis. Palutuin mo yung first time magluto, disaster ang kusina. Tama? Pero lahat ng magagaling nagsimula sa disaster. Lahat ng pinapalakpan niya po sa industriyang to, nagsimula din sa kinakabahan. Nagsimula din sa hindi marunong. Nagsimula din sa walang halos na naniniwala. Pero ang pinaka-importante, wala man maniwala sa inyo, ang pinaka-importante, naniniwala kayo sa sarili. Okay. Ano ba? Prospecting is not about convincing, it's about collecting. The more people you talk to, the more doors you open for success. Ang bottom line, focus, ang trabaho po natin mag-present. Tanggihan ka man ng prospect, okay lang, karapatan nila yon. Ang importante, ikaw lalo kang nanggigigil. Dito lang po tayo sa presentation. Maikli lang naman to, topic ko, prospecting, presentation, closing. Then after, paano po ninyo makakompleto lahat na schedule nyo na masasabay-sabay nyo pong gawin lahat.
May mga part-timer po ba dito? Curious lang po ako. Pwede pong pakitaas. Meron bang part-timer dito ngayon? Anong work mo, boss? Nadamay ako sa slow mo. Anong labor sa construction? Laborer ka sa ganyang itsura mo? Para kang contractor lang sa dito. Hindi. Sigurado ka? Construction worker ka? Saan mo nakuha yung suot mo? Hindi siguro saan. Grabe. May mic pa ba? Pwede pera ng mic. Hello. Ang contractor eh. Hello. Sige, kwento mo saan galing yung book mo. Ito pong quote is, nakipag-exchange lang po kay Sir Dennis po. Dennis. Sino si Dennis? Si Sir Dennis Patoy po. Kay Dennis yan? Yes po. Bukit mo naman ah. Tapos, Then, nakipag-exchange ka o hinira mo? ay, hiniram ko po. Oo yun. Kasi kung exchange, anong pinalit mo? Yung quote ko rin po. May code ka rin. Oo po. Okay, tapos, Then the rest po is all provided ko na rin po. Dahil sa'yo yung sapatos. Yes po. Hindi ka naman security guard. Ang income kasi. Kasi po, all provided ko na po. Di na po kasi ako umaasa sa parents ko. Ilan taon ka pala po? 17 years old po. 17 nga pala. Okay, tapos, ito mo. Anong pakiramdam na yan ang suot mo? Looking professional po. Looking professional. Habang tinititigan mo sila at alam mo yan ang suot mo, anong pakiramdam sa sarili? Siyempre po, maganda po kasi nakikihalubilo po sa... Parang alam mo sa itsura mo, mas dapat ikaw nandito ako. Naiya ako sa suot mo. Ay, tapos, ang ganda ng pagkakafit, parang finit talaga sa yung suot mo. Sige, palakpakan natin si... Ano ba kaya mo? Denver T. Balines po. Kaya ka ba nagaganyan? Kasi hindi ka nakakahinga? Kaya ka mabagal? Di lang po sanay sa salita po sa Harapan. Okay, 17 ka pa lang. Anong pangalan mo? Sorry ulit. John Byrne po. Byrne na lang po. Byrne. Yes po. Byrne. Sige, palakpakan po natin si Byrne. Alam niyo po ba, bakit ang mga king, mga hari, bakit ang gaganda ng damit nila? Bakit naglalagay sila ng mga jewelries? Because yun ang price nila sa sarili nila. Now, ano ang presyo nyo sa sarili nyo? Sa umpisa, uncomfortable, pero pag ulit-ulit mong sinuot, magiging komportable ka. And end of the day, tataas ang presyo mo sa sarili mo, tataas ang tingin mo. There's nothing wrong na mangarap kayo ng malaki. I know maybe nasabi na po, narinig nyo na before, huwag kang mangarap ng mataas, dapat mababa lang. Maraming mga paniniwala na hindi masaya ang mayaman, malungkot ang buhay ng mayaman, hindi po yan totoo. Money itself, wala po siyang emosyon. Ang meron po sa pera, tuturuan po niya tayo, mas maging komportable ang buhay natin as long as na marunong tayo mag-handle ng money. Money will amplify who we are. And that's the good thing, bakit hindi ganun kadali ang pagkita ng pera, kasi pinapolish po ang ugali po natin. Hindi ganun kadali ang responsibility once you have lots of money because you have power. At kadalasan, walang masyadong makapagsabi sa'yo na dapat mong marinig. Kaya, starting today, habang nagsisimula kayo, hopefully, mas maging tama po ang attitude nyo once you are already earning. Kasi, ang isang nakakalungkot po sa industry yung ginagalawa natin. Marami pa ako nakita na mababait, mabubuti ugali nung hindi pa kumikita, pero nung kumita, nag-iba po yung ugali. And sabi nga nila, ilalabas lang daw kung sinong totoong ikaw. Kaya for me, ayusin nyo kung sinong totoong loob kayo para once na kumita kayo ng malaki, mas na magiging
dagdag kayo sa mabuting ambag na Pilipino dito sa Pilipinas. Mas magiging inspiration ka ng mga kapitbahay mo. And for me, bilang sabi nga sa company natin na Ascendra, much better na baguhin na rin po natin ang culture ng industriya ng network marketing. Na hindi lang po tayo puro material, but we're more on holistic side. Na habang kumikita ka ng malaki, mas nagkakaroon ka rin time sa family mo, mas nagkakaroon ka rin ng time sa sarili mo, at ang pinaka-importante sa lahat, mas meron kang peace of mind. Kasi end of the day, walang kasing sarap na nakakatulog ka ng mahimbing rather than ang dami mo ang pera, but end of the day, hindi ka naman po masaya. Kaya sa akin, sige tuloy mo muna pala. Sa atin maging avenue po ang group natin, ang community natin na you can dream as big as you want. But just make it sure na huwag pa rin natin kalimutan na we are just all passerby sa mundong to. Pinanganak tayong hubad, mamamatay tayong hubad. End of the day, lahat ng meron sa atin mawawala din siya. Pero ang mas maganda, habang dumaan yan sa'yo, mas naging masaya ka, mas nakatulong ka. Okay po ba yun? Yes! Yeah. Okay, sunod. Mind shift, presenting with purpose. Goal of every presentation is not just to inform, but to inspire action. Ibig sabihin, kaya nga, kung marami po kayong problema, practice nyo na yon kasi magkakaroon ka ng mga prospect na yung pipresentan mo marami din problema. Kung kaya mong solusyonan yung mga problema mo sa buhay mo, kayang-kaya mo rin solusyonan ang problema ng mga prospect mo. Eto, tanong ko po sa inyo. Kung magiging tourist attraction kayo, bakit tayo bumabalik-balik sa tourist attraction? Because we feel good? Masaya pag nandun? Ang tanong, pag ang prospect mo pupunta sa'yo, ano bang na-feel nila after nyo mag-usap? Kaya pag ang prospect nyo, after nyo mag-usap, ayaw nang bumalik sa'yo, may mga dapat ka pong ayusin at i-improve. Technically, isa lang po ang lagi kong basis. Pag positive po ang energy mo, dadami ka. Pag negative po ang energy mo, kukonti ka. Kaya sa mga matatagal na sa nag-network dito, if you find it hard for you to grow exponentially, may dapat ayusin sa energy mo na you need to become a tourist destination. Yung downline mo may problema, pagpunta sa'yo, positive, goal-oriented ulit, mangangarap ulit ng malaki, magtatrabaho ulit. Hindi yung downline mo, wala naman problema, nakasama ka, nalungkot, nagka-problema patuloy. Do you get the point? Dapat, ano ka? Tourist attraction. Pati prospect mo, pati pinipresentan mo, dapat yun ang mag-feel nila. Sabi nga, marami sa atin di naman naiintindihan yung pinipresent natin, pero maiintindihan nila yung nararamdaman nila nung kausap po kayo. Kaya always be a solution provider sa lahat ng pinipresentan po ninyo. At ang solution walang iba kung hindi, Ascendra. Clear? Yes. Okay. Remember, people don't buy the product, they buy the vision and the leader. Kasi ang tanong doon, paano ang tao magbibigay ng pera sa'yo? Na yung pera nila, inipon nila yan, matagal nila pinagtrabahuan yan, tapos ititiwala nila sa inyo. And isa din po pala, isisingit ko na to. Actually, out of topic to. Kung masipag po kayo habang nire-recruit niyo po sila, sana mas maging masipag naman po kayo pag member na po sila. Kasi ang goal po ninyo, kumapal, dumami po sila. Kung magiging, ang tawag ko dito, salesman na networker. Ang salesman na networker, pagka-recruit, wala nang pakialam. Hindi po kayo lalaki kasi you will always end up recruit. Dapat marunong kayo mag-cultivate, marunong kayo mag-alaga. Kasi once na marunong kayo mag-alaga, nandun po talaga ang pinaka-income sa industry natin. Okay? Sunod. Pwede po bang papasa? 1, 2, 3, go! Diretso nyo na muna at magkakape ako. Game!
Sabay-sabay eh. Uy, ako sumasakit ulo ko sa inyo. Okay, ngayon. Babalik tayo din sa sinasabi ko na kailangan natin i-reflect yung gusto natin mangyari sa atin. Kung gusto nyo maging top earner, ano na po kayo ngayon? Ano na po kayo? Ano na po kayo? Dapat, pati mga slides nyo, nakaayos na, pwede nyong ipagmalaki kahit prospect nyo, kahit pangarap nyo pa lang. Hindi po kailangan maging totoo agad para nyo ikakwento. Ultimo pangarap nyo na gusto nyo ma-achieve, may impact na po yan. Ako, I could still remember, may passport pa lang ako. Pinamba, eto, magkatanungan pala tayo. Kanina, tuwan-tuwa kayo, yung sabi ko, magkakakotse kayo 1 year from now, magkakaroon ng maraming tatak yung passport nyo, tama? Tanong, may passport na po ba kayo? Sinong may passport? Pakitaas naman ng kamay. Sino po yung wala? Pakitaas din po ng kamay. Ako, dali ako. Ano na pong gagawin nyo bukas? Apply ng passport. Mag-apply na po kayo. Yun. Nangangarap ka eh. You need to convince yung nasa taas na talagang disinido ka. Paano nyo makakumbinsi kung hindi kayo kumuha ng passport? Clear? Second, may lisensya na ba kayo? Yes. Alam, isahin nyo na ha. Kumuha kayo ng lisensya. Kumuha kayo ng passport. Clear po ba tayo? Yes. Ipa-monitor po namin kayo lahat ha. Usapan natin yan ng maayos. Dapat within this year time, meron ka ng Lisensya. passport, meron ka ng Lisensya. lisensya. Okay. Gali si Jack. Now, sunod tayo dito. Magre-renew na. Gali si Jack. Ikaw ang tatawag ko? The opening hook their attention. Use a story, question, or powerful statement. Example, what if in the next 6 months your life could totally change? In short, parang kanina, ako yung nagagamit ko, ginagawa ko sa inyo, yung ginagawa ko sa social media. Napaka-importante ng tinatawag na clickbait, yun ang title. Napaka-importante ng hook para hindi kayo umalis. At sa network marketing, ginagamit po yan pag nagtotalk na malapit na po tayo matapos. 15 minutes na lang, tapos na tayo. Another 15 minutes na lang, matatapos na tayo. Sigurado na lang another 15 minutes. Naka 45 minutes ka na nakikinig sa'yo yung tao. That is hook. Kaya siya tinawag na hook kasi nilagyan ka ng hook para hindi ka umalis. Paano mo makukuha yung taong kausap mo? Lalo na kung sa one-on-one, medyo mas madali kasi nakikita mo sa pagmarami. In short, dapat ang pagsasalita po ninyo, ang tono nagbabago. Huwag po kayong mag-present na nanghiheli kayo ng prospect na ang tono nyo hindi nagbabago, nagtutuloy-tuloy na pare-pareho. Dapat! Ang tono nyo nagbabago, tumataas, lumiliit, lumalaki. Imaginin mo pangarap mo. Diba ang ganda kung yung pangarap mo, nakikita mo yung sarili mo. Nakikita niyo yung power ng tone? Dapat ganun po kayo nagpipresent. Kasi marami yung tatanong sa akin, bakit hindi ako boring magsalita? Una, kita niyo lakad ako ng lakad. Kaya ako lakad ng lakad para yung ulo niyo ganun ng ganun. At least nalilibang kayo. Kasi pag tatayo lang ako dito at lahat ng itsura niyo nakatitig lang sa akin, maya-maya aandokin na kayo. Kaya ako naglalakad-lakad. Una, it is a demonstrating na ako ang may-ari nitong stage na to. Kaya importante, nagdudulo-dulo ka naglalakad kasi pinapakita mo na ikaw dapat masunod. Yung tonality, importante yun pag nagpipresent kayo para ang audience mas nakikinig. Kasi pag may mga ibang sharer na nakakapagod. Kasi pati kung pag tinaas mo, ibaba mo naman. Tapos itigil mo muna ng konti, itaas mo na naman. Pag mas control mo ang audience, mas okay. Tamaan nyo lahat ng klaseng emosyon. Ito lagi po nadi-discuss, bakit majority ng babae mas gusto sa babaero kesa sa matitino. The simple explanation because of all the emotion na pinaparamdam ng babaero. Hindi ko po pinopromote na maging babaero po kayo. Sinasabi ko lang po na
na yun ang reality ng life. Kaya tayo, kumakain ka na ng manggang maasim, isasawsaw mo pa sa suka. Ano ba ang suka? Maalat? Masin. Maasim. Maasim ba ang suka? Yes. Masin. Tama ba? Maasim mo. Masin. Maguluhan ako. Ang bagoong maalat. Alat. Sabihin na lang natin, kumakain ka ng mangga, alam mo ng maasim, isasawsaw mo pa sa maalat kasi nagkakaroon ng panibagong experience. And yun ang importante pag nagpipresent kayo sa prospect nyo, madaanan ng emosyon. Kaya sa mga pelikula, may iyakan, may sexy scene, may masaya, may nakakatakot. Kasi mas nagiging effective ang movie pag dinadaanan lahat ng emosyon. Mas nagiging effective ang presentation nyo pag dadaanan nyo rin lahat ng emosyon ng kausap nyo. OFW, anong pakiramdam na nagpapadala ka ng pera? Tuwang-tuwa yung mga nasa Pilipinas sa masarap yung kinakain nila, lechon, manok, hamon, tapos ikaw, pagtingin mo sa kinakain mo, noodles. Tinamaan mo yung emosyon niya. Alay. Parang maganda nga yung sinasabi niya kasi nakaka-relate ako. Now, ano ang point ko? You need to be creative and observant. Ano ba talaga ang magiging effective pagdating sa presentation? Kaya sabi ko nga, sa dami po sa inyo, rare na may nagtatanong sa akin paano mag-present, paano ko ginagawa. Rare na may nagtatanong sa akin na paano ko nagagawa na maging consistent pagpalaki ng group. Very, very rare. Sabi ko, ba't kaya walang nagtatanong sa akin? But again, sabi ko nga, kung walang nagtatanong, ibig sabihin, hindi ka interested. Wala kang clarity. Gusto mo lang kumita, yumaman. Pero ang tanong, paano ka ba tumawid, naglakad, papunta doon sa success na yun? And hindi, sabi ko nga, lahat ng formula ng success, iisa lang. Pag sinunod yung formula yun, you will never go wrong. Kahit saan ka pa mapuntang industriya. Okay? Sunod. Number 4. The content, educate plus excite. Structure your flow. Ito na yung sinasabi ko kanina. Problem, what people are struggling with. Solution, sinong solution? Vision, bigger future with your team. Use stories and testimonials, not just data. Always highlight lifestyle and end results. Ito yung isa sa sinasabi ko sa inyo. You need, pinaka-effective na way pag nagpo-prospect kayo, use their name. Always use their name. Tama ba, Bird? Okay. Alam mo dapat yung kausap mo kasi pag ginagamit mo ang name niya, nagkakaroon siya ng rapport na mas nagtitiwala siya sa'yo. Lalo na kung ang ginagamit mong pangalan, yung pangalan na ginagamit ng close friend niya. Kaya always remember, pag may prospect, ang unang tatanungin, ma'am, ano pong pangalan niyo po? Ano po yung tinatawag sa inyo ng mga friends niyo? Kung anong sasabihin niya, yun ang gagamitin niyo. Use the name. Always use, imaginein niyo po. Imagine na one time, yayaman ka. Imagine next year, matatapos ka na sa sumpa ng kahirapan. Habang ginagamit mo yung word na imagine, habang nagwe-visualize siya, mas tumataas ang percentage mo na sasali siya. Clear? Yes. Use also yung free. Napaka-effective ng word na free. Gustong-gusto ng tao lagi ito. Marami sa atin, bakit ka bumili ng electric fan? Kasi may libreng payong. Di ba? May bumili nga ng kotse kasi may libreng payong. Joke lang po yun. Pero ang bottom line, this is very effective in marketing. Kaya mapapansin nyo, hindi natatapos yung mga free. Kaya ang nag-break naman ng record ng marketing is the Shopee, yung 1, 1, 2, 2, 3, 3, wala nang emosyon eh. Pero ginagamitan pa before ang mga pagsisale, Father's Day, Mother's Day, Valentine's, New Year, Christmas. Ginagamit ng emosyon yung mga promos kasi mas naa-attach ang tao, mas tumataas ang closing rate. Parang pag sinabing Mother's Day special,
Kahit wala kang plano, minsan nakukonsensya ka. Mother's Day pala ngayon, ba't wala man ako regalo kay mama ko? That's marketing. Kaya dito, bahala ka maging creative kung paano. Last day na sales, may promong ganito, you need to be creative lang. Kasi technically, sabi ko ulitin ko kung pare-pareho kayo ng ginagawa, magiging magkakapantay kayo. Kaya ang real question, if you want to become the top earner, titigan mo lahat ng to. Ano kaya ang iniisip nila at ano kaya ang gagawin nila at hihigitan ko yung gagawin nila. Ganun mag-isip ang mga competitor. Ganun mag-isip ang sobrang layo ang nararating. I'm not saying kailangan maging ganun kayo lahat. Ang sinasabi ko lang sa inyo, ganun ako mag-isip. Na I don't think normal way na pag-iisip ng mga kasamahan ko. Kaya nga before I choose na baguhin ko yung I choose yung buhok ko, kakaiba, na patulis, na mahaba, kasi it is a reminder na I'm unique. It is a reminder na I'm not the same sa lahat ng kasamahan ko. Kaya if sila natutulog na, ako gising pa. If sila gising na, ako gising ng dati. Pag umiinom ako, ang niyayaya ako, lagi cross-line ko. At nilalasing ko sila. Inabukasan, tulog sila, ako gigising na ako, nakakataw ako. End of the day, competition. Naalala ko dati pag may event ang AIM, major event, hanggang kaya kong ubusin ng ticket o ubusin ko. Ayaw ko makapasok ang cross-line. Bakit? Competition ko eh. That's the real truth ng pagninegosyo. Hindi ka naman aangat kung wala kang malalagpasan. And that's life. There's nothing wrong about it. It's part of life. Ang bottom line sa akin, bawat isa sa inyo mamaya pag-uwi, isipin niyong mabuti, ano bang gusto niyong marating? Then kung anong gusto niyong marating, you will never get there unless na hindi magiging ganun ang actions mo, hindi magiging ganun ang thoughts mo. Ulitin ko, ano po ba kayo? Ano po ba kayo? Now, hindi ko alam kung hanggang kailan gagana yung spell ko sa inyo. Kasi baka habang tumatagal, sa dami nagre-reject sa'yo, from top earner, baka maging quitter ka. From kaya ko, parang hindi ko kaya. From sige pa, teka lang. Now, end of the day, hawak niyo buhay niyo. May kaya lang kaming certain gawin, but end of the day, kayo pa rin ang magtatawid sa sarili niyong success. Kung meron ka man magiging utang na loob na once na naging successful ka na, sarili mo yan. Hindi kami. We are just a bridge. Kami lang alalay sa'yo, but end of the day, ikaw pa rin yan. Success mo pa rin yan. Kaya, I'm excited kung ano ang mangyayari sa bawat isa sa inyo. And hopefully, ano kayo? Ano kayo? Sana pag sinasabi niyo po ng paulit-ulit, hindi lang, ano kayo? May mga delete. Ano kayo? Ang iba sa inyo natatawa na, ang iba sa inyo lumalalim na. Ang iba sa inyo nahuhuli na. Pag natawid niyo yung emosyon na tanggap niyo ng top earner kayo, at tatanggap niyo sa sarili niya, hindi ka na nabibigla, congratulations. Kasi ang pinaka-sign na makukuha mo na yung gusto mo, pag nagkaroon kayo ng goosebumps dun sa mga pinapangarap ninyo. Una, babanggitin mo na paulit-ulit. Pangalawa, magkakaroon ka ng emosyon. Pangatlo, pwedeng maaamoy mo na yung pakiramdam at yung amoy ng top earner. Pang-apat, pag nagkaroon ka na ng goosebump, congratulations. Kasi nakatawid ka na sa panibagong level, panibagong program. Okay? Nasaan na ba tayo? Dito. Body language and delivery. Eye contact, importante na marunong kayo tumingin sa mata. Kung naaalok kayo pag tumitingin kayo sa mata, tingnan nyo yung gitna ng mata. Dito kayo tumingin. Kung medyo hindi mo kayang dumiretso sa mata, dito ka tumingin. Hindi ko na maalala. Pag gusto mong maging dominant ka, I think titigan mo lang yung right eye niya. Kausap mo yung tao, titigan mo lang yung right eye niya. Yung right eye lang. Huwag kang titingin sa left, nakatutok dalawang mata mo sa right. It is giving a message na ikaw yung may dominant. Na ikaw yung may control. Kasi dapat pag nagkakaroon kayo ng presentation, ikaw may control, hindi prospect. Anong pagkakaiba pag sinabing control? Parang downline. Downline, attend tayo ng training. Maliban sa downline, tara, attend tayo ng training.
Yun ang control eh. Sa prospect din, you need to have eye contact, hands open, not close. Ito pag sa offline to, pag nakikita mo nagaganon, ito ang sign na medyo nagiging defensive ang kausap mo sa'yo. Kaya paano mo yan? Pabukain mo. Paano pabukain? Be creative. Patingin ng isang kamay mo, di pag tingin ganon, nabuka na. Saka ka magme-message kasi sign to ng katawan na hindi po siya basta-basta naniniwala sa'yo. Kaya hindi po maganda na nag-represent ka na nakaganito kausap mo. Ang dapat, paano mo siya mapapabuksan? Pag nabuksan, saka ka palang pwede ulit mag-present. Clear? Yes. Okay, voice dynamic. Ito na po yung in-explain ko kanina. Yung taas, baba, mabilis, mabagal. Pag nagsasabi kang imagine, pati boses mo, parang imagine talaga. Pag sinabing malaki, malaki. Pag maliit, maliit. Sa speaker, importante po ang hand movement. Kasi dun mas na-determine, nagkakaroon ng connection ang tao pag nagkakaroon ka ng movement rather than nagtotok ka lang na, hello, good morning po, hi po. This is a sign ng weak na speaker. You should learn to move. Own the stage. Own the, pag nag-present even sa cellphone, own the cellphone. Yan nga dapat, bago mo kausapin, tapos na ang laban. Utak mo pa lang, haharapin mo pa lang prospect mo sa sali na to. Feel mo nang sasali yan, feel mo nang kayang-kaya mo yan. Huwag kang kabahan kasi lahat ng prospect nyo hindi alam kung ano ang pinipresent nyo. Kahit sabihin nyo yung barley namin na paganda, color pink. Ang sasabihin lang niya, okay. Kasi wala naman siyang alam. Kaya huwag kayong kakabahan. End of the day, matanda, bata, matalino, hindi, mayaman o hindi, mas alam nyo pinipresentan nyo. Hindi po ang respeto nang gagaling sa edad, hindi po sa itsura, kung hindi kung alam mo ang ginagawa mo. Ang barbero, pag sinabihan ang presidenteng yuko, anong gagawin ng presidente? Yuyuko yan. Yung barbero nagsasabi sa kanya. Kahit matalino ka, pag sira ang inidoro mo, makikinig ka sa togero. Tama po ba? Okay. Ito, laging importante na marunong gumiti. Kaya sana, mas maganda, maayos po ang magiging ngiti po ninyo. Kung kaya po mas mag-improve sa ngipin, much better. Mas maganda, hindi ko na po pinapatamaan kung sino po yung tatamaan. Ang point ko lang, dagdag pogi point siya. Hindi naman siya pinaka-magdetermine, pero malaking factor kasi yan na ang tao, kaya nilalagay sa front desk ng mga hotel magaganda kasi iba po ang impact pag ang kausap mo, may itsura. Clear po ba? Unless nagagamitin mo na lang yung panakot sa prospect mo. Kita mo mukha ko, pag hindi ka sumali, magiging ganito itsura mo. Okay. Sunod. Dito na po tayo sa closing. Okay. The closing from presentation to decision. Call to action must be clear and strong. Example, imagine ikaw na yung next story. All you need is to start now. Give urgency, limited slot, time-sensitive perks, and with inspiration, not pressure. Kaya nga, importante po na pwede kang gumawa ng sarili mong promo, pwede kang gumawa ng sariling sense of urgency sa mga prospect mo. Paano yan? Need mo nang sumali ngayon kasi next week, meron kaming mentoring sa grupo namin at ang kasama lang lahat member. Kaya much better makasali ka na para makasabay ka sa mentoring. Yun ang mga urgency. Maliban sa nagkakaroon pa tayo ng mga promo, ng every month ng lifestyle, pwede nyo rin gamitin yon. Or pag binalik na po natin ulit yung direct referral na may dagdag na percentage, pwede din po yon. But end of the day, if ikaw yung gagawa ng promo, ikaw ang may control ng takbo ng negosyo nyo. Nagiging clear? Ako, I can still remember dati, nagsasakripisyo ako ng ibang product para ibigay ko sa prospect, para mapabilis ko lang sila na may sabi ko may promo. Ma'am, sa Friday po, magkakaroon po ako ng additional 10,000 na worth of products. Kung mag-executive po kayo, maliban po sa produktong binalik sa inyo, magkakaroon pa po ako ng additional for you. That is sense of urgency. Kaya kayo po ang maging creative, gumawa ng iba't ibang event sa grupo po ninyo para mas nagkakaroon ka ng urgency, paano mas mapapabilis
napapapa-join nyo yung mga prospect nyo. Clear? Okay. Number 7. Okay. Handling question and objection. Stay calm, don't argue, acknowledge plus answer briefly, redirect back to vision. Example, valid point yan boss, kaya marami rin sumali kasi nahanap nila solusyon dito. In short, huwag nyo pong kokontrahin yung prospect po ninyo. Kung ano ang binabato nila sa inyo, sabayan niyo po sila, then in a subtle way, dahan-dahan niyo pong ibalik sa presentation po ninyo. Anong kadalasan? Scam ba yan? Huwag niyong sasabihin, hindi to scam, baka ikaw yung scam. Hindi ganon. Ang sagot dyan, actually po, tama po kayo. Yan din po ang naiisip ko nung present po sa akin yan. Kaya lang, nung naintindihan ko, nag-iba yung dating. Okay lang po ba sa inyo na ma-present ko po ng konti? Laging gagamitin nyo gano'n. Okay lang po ba sa inyo na ma-present ko kahit konting oras lang? Wala naman pong mag-oras na po sa inyo once nag-oo na yan. Kaya ang maganda, ang lagi nyong approach, yung parang hindi po sila makakatanggi. Pwede po bang presentan kayo ng 5 minutes lang, 10 minutes lang? And end of the day, pag nagustuhan naman yung presentation, kahit humaba na kayo ng humaba, okay na yan. Kaya again, huwag makikipagdebate. Pag nakipagdebate po kayo, manalo man kayo, hindi pa rin sasali sa inyo ang prospect nyo. Kasi ang pinaka-importante, magustuhan po kayo ng prospect nyo. Maging magaan po ang dugo sa inyo, maging kampante po sila, mas magiging madali ang pagka-close deal nyo. Clear? Yes. Okay, malapit na tayo matapos. Daily practice becoming a presentation pro. Ito 10-minute mirror talk daily. Pag ako nagkakaroon po ng talk sa malalaking venue, magto-talk ako sa Philippine Arena, sa MOA, Araneta, Cuneta, alam niyo po ba na pag nagkakaroon ako ng talk, more than 30 to 40 times po siyang ginagawa within that day. Bakit ko siya inuulit ng 30 to 40 times? Kasi ang talk po natin, dapat makapasok ka sa talk mo. Kaya nga, kung magkakaroon po kayo pagdating ng oras, tatawagin kayo mag-share sa malalaking venue. Lalo na, anong meron sa February natin? Magkakaroon tayo ng sariling launching sa Bicol, tama? Yes! Sino ang magiging sharer doon? Ako. Kung kayo po ang magiging sharer na doon, mas maganda ang gagamitin nyo, yung lagi nyo nang sinasabi sa mga prospect nyo. Kasi mas perfect mo yon kasi may emosyon ka na. Pero kung gusto nyo magtotok ng bagong klaseng talk, first time nyo gagawin, much better na ulit mo siya ng 30 to 40 times. Kasi pag inulit-ulit nyo ang isang sinasabi nyo, magkakaroon ka ng emosyon. Pag inulit-ulit mo ulit, mas magkakaroon ka na hindi lang emosyon, makakapasok ka dun sa story mo. Pag ako gumagawa po ng talk ko, alam ko kung kailan papatayuin ko ang balahibo ng mga audience ko. Alam ko rin kung kailan ko sila paiiyakin. Alam ko rin kung kailan ko sila papasayahin. Magagawa mo yun pag inuulit-ulit mo. And the same with this. Kaya mas maganda, magkakaroon ka ng spin na nare-record nyo na paulit-ulit sarili nyo para nakikita nyo. Lalo na sa mga hindi pa ganun kagagaling. Kaya nga ito, volunteer to present as often as possible. Kung hindi ka pa po ganun kagaling at you are just a newbie, mas maganda mag-present ka na mag-present. Kasi kailangan na nararamdaman ng kausap mo yung pinipresent mo. At hindi po yun mangyayari kung first time mo lang siya or konting times mo lang siyang inuulit-ulit. Clear? Okay. Your presentation is your stage. Every word, every story, every slide has the power to turn strangers into teammates and dreamers into doers. Ngayon pa lang po, advice ko sa inyo, magkaroon na po kayo ng documentation ng kwento nyo. Aakit ka ba sa stage? Yes! Magkukwento ka ba ng success mo? Yes! Di ba dapat ngayon pa lang nado-document mo na lahat? Habang dinadocument mo, iniisip mo na itong gagawin ko, itong magiging salita ko, itong ganito, mas magiging powerful po yan. Clear po ba tayo? Yes! Okay. Dito na po tayo sa closing. After closing, tapos na po tayo sa closing. Okay. Mind shift, closing with confidence. Closing is not manipulation, it's guidance. We don't pressure, we present the path.
think you are not begging for a yes, you're giving them the chance of a lifetime. Always remember this. So matatagal na, napansin nyo, pag nangangailangan kayong pera, at mas nangangailangan kayo, mas lalong lumalayo. Pag hindi ka nangangailangan, smooth ka lang, masaya ka lang, mas magaan ang pera. Ang pera po, mas pumupunta sa mga taong positive, sa mga taong magagaan, sa mga taong masasaya, hindi sa taong mabibigat. Kaya in short, dito, dapat maramdaman mo na enjoyin, dapat masaya po ba kayo pag nagpipresent? Yes! Bakit kayo masaya? Masaya kayo kasi dapat love nyo ginagawa nyo. You will never be paid sa mundong to if you don't love what you do. Ang doktor habang nag-oopera, hindi naman yan pera lang agad eh. Masaya yan sa ginagawa nila. Ang mga chef, ganun din. Ang mga banda, ganun din. You need to start na dapat masaya po kayo. Bakit kayo magiging masaya? Hindi po ba masarap na nagbibigay tayo ng chance na magbago ang buhay sa ibang tao? Hindi po ba masarap na nagtumutulong tayo ang product natin na nakakatulong sa ibang tao para mas maging healthy? Hindi po ba masarap na nabigyan natin ng chance yung ordinaryong tao na akala nila hindi na sila magbabago buhay nila, but end of the day, here we are, we're giving them an opportunity para magbago buhay nila. Kaya sabi nga, sinong hindi magiging masaya sa ginagawa natin kung nakakatulong tayo magpabago ng buhay ng ibang tao? Ako, I could still remember, may mga iba ako na i-encounter. Ayaw nilang tumodo sa prospect nila kasi baka daw pag naglabas ng pera, hindi daw makabalik. Ako ang thinking ko before, once na sumali ka sa akin, isusurpass ko kung magkano man ang ininvest mo through effort na gagawin ko sa'yo, through services na gagawin ko sa'yo, na ikaw mismo, end of the day, hindi ka man yumaman, pero ang masasabi mo, sobrang sulit, sobrang laki ng naging pagbabago or natutunan ko sa ganitong klaseng negosyo. And hopefully, ganoon din po sa inyo. Surpass nyo po kung ano man. Kasi para sa akin, yung pera na binibigay ng prospect, buhay po nila yan eh. Baka yan na nga lang ang last money nila. Baka ikaw na nga lang ang nagsusustain nang nagtitiwala pa silang magbabago buhay nila at hindi disappoint nyo sila. Kaya sa akin, kung meron ako gustong iwanan po sa inyo, kaya po ba na once na nagtiwala sa inyo ang tao, give it all. Ibigay nyo yung pinaka-todong service na kaya nyo pong ibigay sa kanila kasi end of the day, sabi ko nga, stranger yan na nagtiwala po sa inyo. May pamilya yan, may anak yan, may kapatid yan, na baka umaasa din na magbabago buhay nila at nagtiwala po sa inyo. Kaya sa inyo, since alam nyo na marami nagtitiwala sa inyo, hopefully lalong galingan nyo. Okay po ba yun? Yes! Bakit kailangan nyo galingan? Kalimutan nyo. Bakit kailangan nyo galingan? Bakit kailangan nyo galingan? Top earner. Bakit nyo kailangan galingan? Top earner. Di ba? Habang tumatagal, nakakalimutan, kaya kailangan? Ano kayo? Di ba nakakapagod na rin minsan? Ano kayo? Top earner! Di ba parang loko-loko naman ako, top earner ako ng top earner. But yun talaga yun eh. Kailangan mo maging baliw eh. Kasi ang baliw, may nakikita na hindi nakikita ng normal na tao. Tayo, baliw tayo kasi may kinikita tayo na hindi kinikita ng normal na tao. Kaya okay lang po ba maging baliw? Yes! Sure kayo? Yes! Ano kayo? Baliw. Baliw. Okay, the psychology of decision making. People decide based on emotion, then justify with logic. Baliw. 3 drivers of yes: desire, urgency, and rush. Ang numbers will never lie. Ang emosyon, dito naman mas madaling makarelate ang tao. Kaya if you're going to combine both of this, mas magiging madali. Katulad, meron ako dating kausap. Sabi niya, may pang-join na ako. Kaya lang, yung anak ko mag-birthday next week. Unahin ko naman yung birthday.
Tinanong ko, sabi ko, ilang taon na yung anak mo? Sabi niya, 1 year old. Sabi ko, sir, no offense po. Nire-respeto ko po yung desisyon niya bilang magulang. Ako lang po, I find it, medyo curious lang ako. Do you think maaalala ng anak mo yung 1 year old na birthday niya? What if, sir, sumali ka, yumaman ka, sumunod na yung second birthday niya, yung third birthday niya, yung fourth birthday niya, naging maganda na buhay niyo, mas marami ka pang birthday na magagawa. To cut the story short, nag-join siya. Hindi ko na alam kung anong nangyari kasi hindi ko naman downline. Napakausap lang sa akin. Now, anong point ko? Doon pinocombine yung logic sa emotion. Nadugtong ko pa rin yung love niya sa anak niya, pero on the second year, third year, fourth year ng birthday, napaintindi ko rin sa kanya na hindi naman masyadong practical kasi sa totoo lang, pag ang anak mo nagbo-birthday ng 1 year old, ang masaya lang naman yung mga magulang at yung bisita ng magulang, hindi naman yung bata. Diba? Kasi hindi na maalala talaga ng bata kung anong nangyayari sa 1 year old niya. Now, yun yung point ko na you should learn na paano sumagot sa lahat ng mga common question. Pwede sana natin gawin yun dito, kaya lang, hahaba po tayo and kulang na po ako sa oras. You could do demo drill check. Sa mga ST naman po na malalaki na ang grupo, I do suggest na sana matrain niyo po ito lahat na matuto maging magaling sa question and answer. Kasi yun lang naman nagpapalakas ng loob niyo at nagpapahina ng loob niyo pag natatanong kayo na hindi niyo alam kung paano sagutin. Pero once na alam niyo na kasi, mas excited ka eh. At paulit-ulit lang ang tanong, scam yan, pyramiding yan, bago pa lang yan, magtatagal ba yan, totoo ba yung produkto niyan, saan ba galing, may kilala din ako, sumali dyan, walang nangyari, may kilala ako dyan, sumali dyan, umalis din, so on and so forth, paulit-ulit lang yan. If you know kung paano yan sagutin, magiging smooth ang pag-network po ninyo. Kaya kung meron kayo dapat matapos agad, kasi actually itong training ko, gagawin ko to sa Manila, I think almost 8 hours. Kasi magkakaroon pa po ng demo drill check. Na actual na dito, kulang na po talaga tayo sa oras, kaya pwedeng kayo na lang po gumawa sa mga hubs nyo na sana matututo lahat. Kaya nyo po bang matuto? Yes! Bakit? Kasi? Sino? Sino? Ako! Okay. Bakit kailangan nyo matuto? Kasi top earner ako. Bakit kailangan nyo maging magaling? Kasi top earner ako. Bakit kailangan nyo maging masaya araw-araw? Kasi top earner ako. Do you get it? Yes. Hindi ko alam kung nararanasan nyo na po to. Try nyo namnamin na top earner talaga ang totoong tingin nyo sa sarili nyo. 1 week time lang. Every day, sabihin pagkagising mo, top earner ako, top earner ako, top earner ako, top earner ako, top earner ako. Kahit 10 beses lang, bago ka matulog, top earner ako, top earner ako, top earner ako, top earner ako. Pag may kakausapin ka, top earner ako, top earner ako, top earner ako. I-try nyo na dumating sa point na hindi ka na natatawa. Kasi pag natatawa kayo, hindi ka pa naniniwala eh. Diba? Top earner ako. Wala eh, ikaw na nga lang, di ka maniwala sa sarili mo. Kaya kahit mag-isa ka, ang pinaka-challenge, pinagtatawanan ka ng kasama mo. Taparan ako. Uy, ang baga na ng hab. Taparan ako. Makikita niyo po, magbabago talaga mundo nyo. 100% to. 1 week lang to ha, 1 week ko lang kayo na-challenge na laging banggitin niyo po yan. Kung ano mang pinagdadaanan nyo, top earner ako. May makausap ko na top earner ako. Makikita mo difference yan. Clear? Yes! Ano kayo? Top earner! Okay, the power of timing. Best time to close. Right after the peak of excitement in your presentation. Kaya nga, pansin niyo, the peak of excitement. Pareho po to pag nanonood po tayo ng mga soap opera. Pag nanonood ka ng TV, papasayahin, papalungkotin, papakabahin, after, ibibenta yung commercial. Kaya tayo napapabili ng kung ano-ano kasi nilalaro ang emosyon natin. Kaya sa prospect nyo, matuto din po kayo paano i-up and down ang emosyon. Then pag nakita mo na gano'n na nangyari, doon mo na i-press. Kaya don't drag too long, strike while they're emotionally high. Kaya kailangan nyo gamitin yung word na imagine, kailangan nyo gamitin yung word na eto,
dapat mauna ka kasi nasa pre-pioneering tayo. You need to use that kasi ang tao, sa sense of urgency, mas nagkakaroon sila ng way na ma-close deal ng mas mabilis. Clear po ba tayo? Yes! Okay. Closing technique, assumptive close. So boss, do you want to start with what account? Sa associate or executive? Huwag nyo masyadong silang padesisyonin. Dapat ito ang nagko-control. Associate o executive. Pwedeng mahiya yan na ang liit ng associate, hindi niya kaya executive, baka mag-consultant yan. Pero ang importante, ikaw na nagpesa, pagpipili mo, boss, ano ba, sasali o hindi? Pinapili mo ng hindi eh. Kaya dapat ang pinapili mo, pareho ang sagot. Clear? Yes. Okay. Option close. Give two choices, both are wins. Ibig sabihin, papiliin mo, pero magiging favorable pa rin sa'yo. A-attend ka boss ng training, maaga ka o on time ka? Parehong a-attend. Pero meron tinatag na illusion of choice. And yun po ang ginagawa sa atin sa mundo natin. Nakakala natin minsan may choice tayo pero iisa lang pupuntahan. And ito, kung gagamitin nyo to, mas magiging favorable sa inyo. Itong isa, vision close. Paint their future if they start today. Ito po, ginagamit ko po sa inyo ng diretsyo. Imagine niyo sa launching natin, kayo na po ang nagsasalita sa stage na to. Ikaw ang nagkukwento paano ka nagsimula, paano itong training na to, ito ang nagbukas sa isip mo na pwede ka pala maging top earner. Lingon ka sa kabila, sa kanan mo, lingon ka sa kaliwa mo, at imagine mo lahat ng yan, ikaw may pinakamalaking kinikita na sa kwarto. Tingnan niyo yung mga nasa likod, yung mga SP. Malalagpasan niyo kaya mga yan? Yes! Bakit niyo sila malalagpasan? Kasi you'll never know. Hindi naman, nakikita niyo naman sa ranking, hindi naman lahat SP lang ang nandun, hindi lang naman lahat ng founding partners nandun. Who knows? Si Dinard nga, naging top earner isang beses eh. Di ba? Kaya, you can never tell. Depende sa magiging consistent ng sipag at consistent ng belief nyo sa sarili nyo. Clear po ba tayo? Yes. Okay, lastly, testimonial close. Ito naman po, share quick story of someone who already decided. Doon papasok po yung tinatawag na matching. Kung OFW ang kausap mo, ikwento mo yung success ng OFW. Kung empleyado ang kausap mo, ikwento mo yung success ng empleyado para mas nakaka-relate. Clear? Okay, nag-recruit ka ng laborer. Sinong ikukwento mo? Si Bird. Diba? Na-gets po natin? Yun po yun. Okay. Okay, dito na tayo. Bago tayo mag-last. Handling last-minute hesitation. Stay calm, don't debate. Use feel, felt, found formula. Ito na yung I know how you feel. I also felt the same, but I found that once I started, everything changed. Ito yung nararamdaman mo. Yan din ang nararamdaman ko dati. Actually, same na same nga tayo. Talagang ayaw ko mag-join sa networking kasi ang alam ko scam. Pero, doon na papasok. Pero, doon mo na i-redirect ulit pabalik. Clear? Yes. Okay. Dito na po tayo. Magtatapos. Creating urgency without pressure. Ito po yung kanina, limited slots, promo, timing, fuel for action. Always frame it as helping them decide now versus losing the chance later. Okay? Ito na po yung pinaka-last. Kasi kanina last. Ito po pinaka-last. The final push. Call to action. Direct, simple, and confident. Example lines, boss, imagine ikaw nang susunod sa success stories natin. Let's start today. Are you ready to be the next winner? Are you ready po? Yes! Okay. O, sabi na. Ito po yung super last. Okay? Pass, close, oppose, close mindset. Whether yes or no, stay positive. No, not now, keep relationship alive. Closing is numbers game. The more you practice, the more yes you collect.
Example, sa 10, ilan ang kadalasan nag-join? Isa. Kung gusto mo may 10 sumali, ilan ang pipresentan mo? 100. Kung gusto mo may 100 na sumali, ilan ang pipresentan mo? 1,000. Numbers game lang po ang network. Don't complicate it. And lastly, dito na po tayo magtatapos. Paano kayo gagawa ng schedule na mapagsasabay-sabay niyo po lahat? Okay? Saka lang. Diretso mo na to. Yeah. Master your minutes. The art of having time for everything. Actually, gusto ko lang marinig din ang side. Ba't parang nakakomplikaduhan kayo na kaya naman palang gawin ang lahat? Sa buhay natin, kung nag-aral naman tayo lahat. Ako ganito po ang schedule ko para magkaroon lang po kayo ng glimpse. Ang Monday ko po, nandyan po pumapasok pag umaga, nag-gym po ako, dyan na rin po ako nagsusona, nagla-lunch. Tapos pag hapon po, board meeting kami ng hapon, pag gabi po nag-AIF forum. Yan po ang every Monday ko. Tuesday ko, eto naman po ang rest day ko. Ang Tuesday ko, wala talaga, hindi ako tumatanggap dito ng trabaho, pero nagre-reply naman ako sa cellphone, nagre-reply ako sa call, text, pero hindi po ako nito tumatanggap ng schedule every Tuesday. Ang Wednesday ko naman, hanggang Saturday, Wednesday hanggang Saturday, eto naman po ang nagkakaroon ako ng mentoring na nag-start po ako ng 1 p.m. na natatapos po ako mga 12 midnight. Ang Sunday ko naman po, ito yung family day ko. Ito yung nagde-date kami ni Tin, nagde-date kami ni Astriel. Yan po ang actually normal routine ko. Kaya right now, Saturday ngayon, hindi man ako nagkaroon ng mentoring, pero nagkaroon pa rin ako ng schedule tungkol sa network. Mamaya, ang flight ko is nasa alas 6 ng umaga. I need to go back ng Manila ng mga 12 lunchtime kasi doon magsisimula yung date namin kasi gumigising sila pag walang pasok sa mga 12. Magsisimula naman po kami. Then after, balik na naman po ako dito. Ang tanong dito sa part ninyo, iisa-isahin nyo lang naman po, ano po ba ang schedule kadalasan sa inyo? Nagda-direct. Nagda-directing kayo, nagdo-duplication kayo. Ano po ba gusto nyong i-schedule? Free time nyo, nagdi-date ka, family mo, etc. sa religion mo. In short, pwede nyo pong magawa lahat pag sabay-sabay. Kasi marami po narinig minsan, hindi ako makapag-directing kasi nagdo-duplicate ako. Hindi ko alam kung hindi ka ba nakakapag-directing kasi talagang punong-puno ang schedule mo or konti lang naman talaga yung trabaho mo. If you are just going to work 8 hours a day sa pag-network po ninyo, I'm so sorry. You will never be successful in life. That is also the reason bakit ang trabaho ng empleyado is 8 hours. Ang 8 hours nakakalibang, ang 8 hours hindi lumalabas yung pinakagaling po natin. You need to work more than that. The real question sa bawat isa po sa inyo, are you really working more than 8 hours a day? Full-timer kayo. You're proud na sabihin na haber kayo full-time. But the question is, more than 10 hours po ba kayo nag-hustle? On reality, swerte na nga natin kasi napakaganda ng system ng multi-level. Marami po sa inyo kumita ng 30, 40, 50,000, but yet, you're just working 2 hours, 3 hours, 5 hours per day. Now, on reality, hindi ko naman po sinabing hindi kayo magpahinga. Hindi ko rin po sinabi kasi ever since nung ako din naman nagdi-network, ang dami pa rin naman time namin mag-Dota, uminom, mamasyal minsan. The only difference is consistent lang po kami. Kaya sa akin, lagyan nyo po ng schedule lahat ng ginagawa nyo sa buhay nyo. Nagbabasa ka ng libro, nag-gym ka, lahat ilagay mo. Nagda-directing ka, nakikipag-date ka, ilagay mo lang lahat ng schedule. Ang importante, ilang oras dapat ang schedule binibigay nyo sa pag-network? Magkasaraduhan na lang tayo kahit 10 hours a day. Kahit mag 6 days per week ka lang, shoot na yan. Lalo sa inyo nagsisimula, doon na umikot.
At least, ang pag-uusapan natin sa susunod, paano punuin? Tanong, paano kung hindi ko napupuno yung schedule ko? Kung hindi nyo po napupuno yung schedule nyo, mangingi kayo ng trabaho sa crossline nyo. Kasi ang importante, mapuno nyo muna. Para pag napuno nyo, pag tumagal, papalitan yung grupo nyo. Naging speakers bureau ako ng company way back 2007. Ang speakers bureau, para may idea po kayo, ito po yung nag-iikot po kami sa iba't ibang lupalag ng Pilipinas. Nagkakandak po kami ng seminar without getting paid. Hindi po kami sinisweldo ng company. Ang ano ko lang nun, ang purpose ko noon, sabi ko, Lord, gusto ko po magkaroon ng malaking group. Pero hindi ko po siya hihingiin sa ngayon kasi alam kong hindi pa ako ready. I-share ko po sa inyo na magiging ready ako. Mas naging priority ko nun tumanggap ng schedule ng crossline. Tinuturing ko ang crossline ko ng downline ko kasi I always believe correct practice makes perfect, wrong practice makes perfect. Pag may kausap ako, parang ang laki ng kikitain ko dyan kahit hindi ko downline. Kasi ang point ko, gusto kong gumaling ng gumaling ng gumaling. Binibigyan ako ng schedule, umiikot ako sa buong Pilipinas. Nag-aasikaso pa ako ng grupo ko. Nung nagagawa kong ayusin, asikasuin grupo ko, nakakapag-directing ako ng bagong line, nakakapag-duplicate ako, at nakakapag-ikot pa ako sa hindi ko grupo. Nung nagawa ko siya ng maayos, naasikaso ko ng maayos ang crossline, nakakatulong sa company, ultimo taga-ibang kumpanya, inaasikaso ko, grupo ko hindi ko napapabayaan, yung nakakapag-duplicate ako, doon ako ulit nagdasal. Eko, Lord, ready na po ako sa panibagong grupong ibibigay po ninyo kasi kaya-kaya ko naman i-handle na yung iba't ibang grupo. And end of the day, ibibigay naman po sa inyo yung gusto nyo. Kailangan nyo lang patunayan yung nasa taas na talagang gustong-gusto po ninyo yung resulta yun. Kasi the problem is, hindi ko rin mo talaga. Pag hindi mo kayang mag-duplicate at isasabihin mo kasi nagda-directing ka, you're already saying na hindi ka pa ready lumaki group mo. Pag nagda-directing ka naman at hindi mo naasikaso yung grupo mong existing, sinasabi mo rin na hindi pa ready lumaki ang grupo mo. Our world is just a reflection of who we are inside. Kaya sana makumbinsin nyo ang sarili nyo. Kung meron man sa kwartong to na pinakamagaling na networker sa ngayon, sino yon? Ako! Sino yon? Ako! Kaya nyo bang sabihin yan sa sarili mo na without even a single doubt? Maybe hindi man ngayong mismong araw na to, pero darating sa lifetime mo na ikaw ang pinakamagaling na networker sa kwartong ito. Kaya po ba yon? Yes! Naniniwala ka ba? Yes! Ilang percent? Ilang percent? 100%. Kaya mo kaya yan sabihin buong taon na to? Yes. Yung galaw mo, ikaw yung pinakamagaling. Yes. Yung nasa isip mo, yung nararamdaman mo, ikaw yung pinakamagaling. Yes. Again, tingnan mo yung kaliwa mo. Tingnan mo yung kanan mo. Tingnan mo yung sa harapan mo. Sino ang pinakamagaling? Ako! Sino ang pinakamagaling? Ako! Bakit ikaw? Kaperner! Kaya, kayo po may hawak ng buhay, no? Binigyan ko lang kayo ng glimpse, ano yung naglalaro lagi sa utak kapag mag-isa ako. The silent battle within your mind is the most important battle in your whole life. Hindi importante ang opinion ng ibang tao. Hindi importante ang opinion ng mga taong naniniwala o hindi naniniwala sa'yo. Ang importante yung opinion mo sa sarili mo. Kung kayang gawin ng iba, bakit hindi mo kaya? Kung nagawa ng iba, bakit hindi mo rin gawin? Kung anak sila ng Diyos, anak ka rin naman ng Diyos eh. Lahat tayo, we deserve a better life. We deserve a comfortable life. Sabi nga, ang daming naging top earner sa nakaraang company na puro Bicolano. Maraming top earner, naging Hall of Famer, Bicolano. Sana, yung susunod na magiging icon at mga top earners, dito ulit manggagaling. Kaya po ba natin yan? Yes! Okay.
Last. Last na to, sigurado. Okay? Basahin natin ng sabay-sabay. Teka lang. Bibilang na ako. Okay, one. Gusto ko basahin nyo ng may emosyon na ang nagbabasa is? Okay, ang nagbabasa? Okay, 1, 2, 3, go! The best time to start is now. Isa pa. Gusto ko, lagyan nyo ng emosyon, lagyan nyo ng power, lagyan nyo ng parang eto na ang simula ng pagbabago ng buhay nyo. Kung sino ka man sa past mo, let it go. Ibang ikaw na ngayon. Clear? Yes! Okay, basahin natin ulit. Gusto ko with energy, with emotion, at ang nagbabasa? Okay, 1, 2, 3, go! Sino kayo? Sino kayo? Now, ako naniniwala, madaling mag-create ng top earners kung dati ka rin top earners. I'm just like you before. I was just nobody sa industriya ng network marketing. Pumupunta kami nila Jackie, nila Elma, nila OJ sa Metro Manila. We're just nobody. Nakaupo sa likod, nakikinig, nababaliw, naiinggit. Pero end of the day, habang nasa likod ako, tinitingnan ko silang lahat. Ang sabi ko, darating ang time, makikilala niyo rin pangalan ko. Darating ang time, meron isang Bicolano na bubuhat ng industriya ng network marketing. Hindi ko alam kung ano pumapasok sa isip po ninyo. Hindi ko alam kung ano ang magiging pangarap nyo. Pero isa lang po masasabi namin, we will always be at your back. Tutulungan po namin kayo, i-guide po namin kayo, i-create po tayo ng resulta na minsan hindi pa nangyayari sa resulta ng industriya ng network marketing. Clear po ba? Yes! Kasi bakit? Top earner! Sino kayo? Top earner! Sino kayo? Top earner! Para sa akin po, I always believe, lahat ng tao pwedeng makuha yung pangarap nila. Kailangan nyo lang maging consistent. At sabi ko nga, anong goal natin this coming February? Dapat ang ground launching natin, more than 2,000 tayo at kailangan po namin tulong nyo. Magagawa po natin na lahat kung we will do our part. Minimum, tig-20 kayo. Kung mag-more than, it will be better. Basta isa lang sure ko, ito na po ang simula ng pagbabago ng story ng life nyo. Sana wala na po ditong victim mentality. Lahat na tayo victors. Kasi sino kayo? Top earner! Kaya para sa akin, pwedeng palakpakan po natin ang sarili po natin. Thank you for being here in a very short span na notice. Kasi napag-desisyon na lang po namin I think 3 days ago. But here you are. Ito po yung proof na talagang gusto niyo rin po maging successful sa life. Kaya sa akin, pwedeng palakpakan din po natin lahat ng nag-organize. Lahat po ng founding partners po natin, si Jackie, si Elman, si OJ, si Marlon, at yung mga leaders natin isa-isa. Palakpakan po natin lahat ng sarili natin kasi we all deserve ang magandang buhay. Again, this is Joseph Lim. Thank you po. Yes!